Bagong umaga, bagong pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Rick, isang working student dito sa paaralan sa Leyte. Ngayong umaga ay papakita ko sa inyo yung mga daily routine naming tuwing umaga dito sa loob ng paaralan. Bali, dito na pala kami nakatira sa loob ng paaralan, kaya alas 3 pa lang ng umaga, nagigising na kami para asikasuhin yung mga kanya-kanyang assigned areas na nakatoka sa amin. Yung iba na assign sa rooms para maglinis, yung iba naman nasa grounds, at ako ay nasa halaman para diligan lahat ng mga halaman dito sa loob at labas ng school. Yung iba naman assign sa mga offices na kung saan di na nila kailangan magising ng mas maaga para mag-duty. Bali, kailangan namin matapos mag-duty bago pa man magsimula ang operasyon ng school o bago pa man magsidatingan yung employees at mga regular student dito sa loob ng paaralan. Kailangan tapos na kami at tulidong linis na ang loob at labas ng paaralan. Lumaki ako sa hirap ng buhay, kaya hindi na bago sa akin yung mga ganitong trabaho. Kaya noong nakapagtapos ako ng elementary noon, naging malaking pangarap ko na lang ang makapag-aral ng high school at kolehiyo. Pero dahil sa hirap ng buhay, kinailangan ko mag-stop muna sa pag-aaral at tumulong sa aking mga magulang at kapatid. Nagtrabaho ako sa Maynila bilang isang crew sa kantin sa loob ng 9 na taon. After 5 years sa pagtatrabaho sa Maynila, nadiskubre ko yung alternative learning system o kilala sa tawag na ALS, na kahit di na daw dumaan sa high school at senior high, pwede na ako makapag-direct college kung may ipapasa ko ang exam ng ALS. Kaya nag-enroll ako sa ALS sa Pasay Burgos habang nagtatrabaho sa Maynila. Doon nag-aral ako ng mga asignatura na hindi ko natapos sa high school. At sa awa ng Diyos, nakapasa ako sa exam na direct to college, kaya hindi na ako dumaan sa mahabang proseso sa pag-aaral ng high school. After 9 years, umuwi ako ng Leyte dahil na rin sa COVID-19 noon, at dito na lang ako nagtrabaho sa Leyte bilang isang security guard. At nung nakapagtapos na ang kapatid ko sa pag-aaral, kinumbinsin niya akong mag-aral ulit at pina-apply ako sa scholarship dito sa private school sa Leyte, kung saan nandito na ako ngayon. Kapalit yung libreng pag-aaral, kailangan ko magtrabaho. Noong una, ayaw ko pa mag-aral ulit dahil feeling ko nahuli na ako at napag-iwanan na ng mga batchmate ko sa pag-aaral sa kolehiyo. Pero gaya nga ng sabi ng kapatid ko at ng ibang tao, wala daw sa edad yung pag-aaral at di naman daw paunahan makapagtapos sa pag-aaral. Ang importante ay matapos ko yung pag-aaral ko at magkaroon ako ng medyo magandang trabaho sa hinaharap. Kaya ako ay nakumbinsi na mag-aral ulit. Dala-dala ko ang suporta ng isa kong kapatid na nakapagtapos na sa pag-aaral, na siya na ang tumatayong breadwinner sa aming pamilya sa ngayon. Sobrang bilib ako sa kanya dahil napagkakasya niya lahat ng sahod niya at sobrang tipid niya kahit wala na para sa kanyang sarili ang matira. Mahalaga matulungan niya kaming magkakapatid sa aming pag-aaral. Bilang working student o mas kilala sa tawag na student assistant, nagtatrabaho kami para panatilihin yung kalinisan sa loob at labas ng school. At yung mga na-assign sa mga offices, sila yung mga nag-a-assist sa mga clients, mga regular students, at sila rin yung mga nag-a-assist sa mga employees sa mga office works kung kinakailangan. So ang pagiging working student o student assistant ay hindi basta-basta, dahil kailangan mong balansehin yung oras sa trabaho at oras mo sa pag-aaral. Hanggang dito na lang muna yung videos ko dahil kailangan kong tapusin to bago pa man mag alas 7 at magsidatingan yung mga regular students.